So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up man na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest pikon sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang trash talker na hindi mo pwedeng i-trash talk. The biggest black pass user, mga kahombre ko. Ang taong bawal mong insultuhin. Pero siya, pwede niyang insultuhin ng mga Pilipino. Tolongges nga. The biggest hari sa lansangan, mga kahombre ko. Siya ang hari ng mga hari, ang susunod na masisiko sa ulo, mga kahombre ko. Kay Showtime! Palakpakan sa ulo ang putang inang yan! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Si Kevin Watt, o mas kilalang Kay Showtime, ay isang Canadian YouTuber na sumikat sa paglalaro nito ng basketball na may kasamang pagtatrash talk, mga kahombre ko. Give me that! Give me that shit! You can't guard me! You can't guard me! Oh shit! You can't guard me! Hey! This is my court! This is my court! I come to his hood and take that over! Get that bad boy! Get that bad boy! Give me that! He's stupid. Give me that shit. Give me that shit. Give me that. 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 This is my court. Everybody, this is my court. Meron itong 388,000 followers sa FB, 386,000 subs sa YouTube, 450,000 followers sa IG, at 752 followers sa TikTok. Napakatinding tolongges ito, mga kahombre ko. Ang lupet, tol! Talaga ho nga, sikat din talaga. Grabe. At dito, nagkaroon rin ho ito ng malapit na ugnayan at connection sa rapper na si Drake, mga kahombre ko. So, this guy is real, mga kahombre ko, ha? Parehas kasi silang may interes at interesado sa larong basketball at sila'y namataan, ilang beses namatahan na magkasama sa Toronto, Canada, mga kahombre ko. So, yan, makikita natin ang mga iba't ibang mga patunay na lehitimo na may tira talagang tao na ito sa Canada or sa kanila, mga kahombre ko. Pero, ganito ho siya nagsimula, mga kahombre ko. Noong 2019, nagsimula ito bilang isang vlogger na simple lang, no, sa Canada, kung saan nag-upload siya ng normal vlogging content. So, in short, mga kahombre ko, itong tao na ito ay lehitimong YouTuber. Makikita ho natin na nagsimula siya sa normal na vlogging, di ba? Meron siya mga pa-challenge, smash or pass, to leave, obey. Tapos meron din siyang interview style or type of content. Makikita ho natin dito. So, literal, mga kahombre ko, na itong tao na ito ay influencer, mga kahombre. Pero makikita ho natin, mga kahombre ko, na ang mga views niya by doing all this ay hindi ho ganun kaganda. Makikita naman yan. Kitang-kita naman ang numbers, and numbers don't lie. Sa ika-6 nitong content, ay in-upload dito ang una niyang basketball content, mga kahombre ko, ha. Noon pa lang, sa Canada pa lang, trash talker na talaga siya sa paglalaro, mga kahombre ko. Ayan. In fact, ito yung isa sa mga nauna niyang content sa basketball. Dito, mga kahombre ko, sunod-sunod na ang pag-upload ni Kay Showtime ng mga content ukol sa paglalaro ng basketball. Mga kahombre ko, mapapansin at makikita nyo hong lahat, no, na ito'y literal na YouTuber. Nakailang pa ulit-ulit na ako, pero makikita natin na hindi ho ito simple at normal na YouTuber. Ito hong tao na ito
ang bread butter niya ay YouTube, mga kahombre ko. Makikita natin na nag-try ho siya ng iba't ibang contents, hindi pumatok. Now, nag-basketball siya na may halong trash talk, mga kahombre ko, and it worked. Alam naman nating lahat, mabalik tayo in the past. Ako'y may experience din dyan. As ako ho ang founder ng Battle of the YouTubers, mga kahombre ko, and yes, ginawa ko rin ito. Alam naman nating lahat, mga kahombre ko, well, so ito yung pinakamalupit na formula para maging successful ka sa isang content na merong involvement ng isang sport. Kailangan aggressive, kailangan konting violente, at lalong-lalo na, dapat may trash talk. Give me that. Give me that shit. You can't go on me. You can't go on me. You can't go on me. Otherwise, it will be a plain 1v1 boring basketball. Lalong-lalo na, mga kahombre ko, at kokoonti lang po ang mga taong tuwid sa buong mundo. Totoo yan. Mas marami pa rin ang tao na nag-aabang ng violence, ng suntukan, ng entertainment, tapos papanoorin nila yung content mo sa basketball. Yan, meron yan. Oh, combo breaker! Yan ang formula na binuo ko, mga kahombre ko. And it worked. It worked crazily at sobrang ganda ng mga naging numbers ko. And yan nga ang isa sa mga nakapagpayaman sa akin. And dito, inayos at literal na nilagay ni Showtime itong mga formula na ito sa kanyang mga content. And makikita ho natin na it really worked. Million views na ho siya after niyang ginamit at ginawa itong ganitong klase ng content. Ang problema lang ho, mga kahombre ko, merong consequence dyan. Kung hindi man ito scripted, dahil obviously ito ay isang laro, di ba? Street ball. Sino bang gustong matalo? Wala. Everybody wants to win. Lalo na't may nakafocus na camera. Tama? So, itong laro niya, hindi ito scripted. And ito ay actually very dangerous. Kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon, merong tamang temperament ang mga kalaban mo. Merong sometimes na gusto lang magpasikat, babanatan ka. Merong iba dyan na lehitimong mainitin ang ulo kasi ayaw magpatalo o hindi bababa sa pambabastos o pantatrash talk mo. And yes, it happened a lot of times dito sa tao na ito. Ngunit ako, mga kahombre ko, sa totoo lang, ako ho'y gulat na gulat. Kasi kahit kailan, hindi ko ine-expect na ang bansa natin ay literal ho na bababuyin lamang ng isang banyaga, mga kahombre ko, na naman. Kasi isa tong hinayupak na ito sa kinakainisan ko actually. Kasi nakikita ko, no, most of the time, yung matindi niyang mga kaasbagan, kayabangan sa mga kapwa ko Pilipino na kanyang nakakatunggali sa larong basketball, mga kahombre ko. And hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko siya nagugustuhan at kahit kailan di ko siya magugustuhan, mga kahombre ko. Kasi nakikita ko, no, yung super disrespect ng hinayupak na ito sa kapwa ko Pilipino. Trash. So trash. And sabihin na natin, mga kahombre ko, no, na siyempre, bayad siguro yung nakakalaban niya o kung ano man, no, ang tawag doon. Pero kahit kailan, bilang isang Pilipino, ang hirap hulunukin, no, na harapan at sa harap ng buong bansa, pinapakita niya, nakabastos-bastos lang ang isang Pilipino sa laro at larangan ng basketball. Bye-bye! Bye-bye! Kung ako, mga
mga kahombre ko, kung ako lang, no, yung simpleng Pilipino, kahit kailan hindi ko humalulunok yan. At isa din, no, sa kinakabuisit ko, kasi again, ako'y sa Europe lumaki, no? Pero isa sa mga kinakabuisit ko, bakit ikaw Pilipino? Pilit mong ibinababa ang sarili mo sa mga hinayupak na ganitong banyaga, di ba? Naiinis ako mga kahombre ko, no? Kasi uulitin ko, laki ako sa Europe and nakikita ko kung paano at kung gaano nila minamahal ang sarili nilang lengguwahe. Ito hong mga nakakalaro ng hinayupak na ito, talagang pinipilit mag-English sa pagpapaliwanag. Alam niyo yun, complete Filipino package hospitality. Which yun yung mga bagay na hindi deserve ng mga taong tulad nito, mga kahombre ko, na nandito lang upang bastusin ang mga Pilipinong basketballista. Imagine ninyo, isa kang Pilipino, bababa ka. At ang gagawin mo upang ipaliwanag ang sarili mo sa isang banyaga, mag-i-English ka. Hindi na namin kailangan yung mga kagaya mong banyaga. Hindi ba dapat Tagalogin mo? Nandito siya sa bansa natin. Dapat matuto siyang magtagalog. Tama ba? Tama! Di ba tama? May mga tama sa ulo siguro yung mga animal na yan. Naalala ko pag napunta akong Japan, napunta ako kung saan-saang bansa. Man, nag-i-Ingles ako para lang maintindihan nila ako. No. Sinasagot nila ako ng Japanese. Karamihan sa kanila, mga kahombre ko. So, kailangan yung intindihin na ganon ang mindset ng mga bansang may ibubuga. Sana, alam yon, matanggal na yung colonial mentality sa mga Pilipino. Ayun talaga yung nakakabuisit, mga kahombre ko, na alam niyo, makakita lang ng maputi, makakita lang ng ganito, makakita lang ng iba't ibang mga European, American, o kung anumang klase ng lahi. Talagang sinasanto, mga kahombre ko. Samantalang ikaw, Pilipino, sa ibang bansa, isinusuka ka, and actually, nakakahiya at gantong kaliit lang ang tingin sa'yo. Sasabihin mo na hindi totoo. Totoo. Na experience ko mismo personally. Legit. Legit, man. Gantong kaliit ang tingin sa'yo ng mga tao doon. Anong passport mo? Filipino. Patay ka. Visa ka ngayon sa napakaraming bansa. Hindi ka makakapasok sa aming mga bansang magigiting kung hindi ka makakapagpakita ng right documents. Pero, itong mga to, wala. Easy-easy lang. Bakit? Amerikano ako European ako Canadian ako third world country lang kayo. Talagang papasok ako whenever I want. Ayan! Ayan yung kinakainis ko. Alam nyo mga kahombre ko, this is actually deeper than it seems. Kasi tip of the iceberg pa lang mga kahombre ko, yung issue kay Showtime. Pero malalim ang kahulugan ng lahat ng ito. And actually, makikita natin dito kung gaano kabastos itong hinayupak na ito sa mismong bansa natin. Now, you'll see. So yun mga kahombre ko, bilang isang dating OFW, sobrang hirap no ng sitwasyon na ubos na nga ang oras mo sa pagtatrabaho. Tapos, ito pa yung pinakamatindi dyan. Nauubusan ka pa ng oras para humanap ng pagpapadalahan mo ng pera. So, buti na lang talaga, nandiyan na si TapTapSend, secured na, nasa cellphone mo lang, and in an instant, matatanggap agad na mahal mo sa buhay ang iyong ipinapadala at ipapadalang pera sa napakababang halaga. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo
sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Nagpunta ho si Showtime sa Pilipinas. So, ilang buwan na ang nakakalipas, mga kahombre. Kamakailan lang din, nag-trending si Showtime sa pakikipaglaro nito sa mga tao sa Maynila ng marahas. Dito sa video na to, nang makashoot ang kalaro niya, bigla niya itong binatukan. Hindi man lang pumalag o bumawi yung kanyang binatukan, ngunit mapapansin natin ang spirito ng mga Pilipino na talagang nagchat-chan sila ng iyakin, which is a good thing. Magandang ano yan, start yan, mga kahombre ko. Maganda yan. At least, di ba? Tagalog. Iyakin. O, bahala ka sa buhay mo. I-translate mo yan, di ba? That's a good thing. Gusto ko yan. Ilang beses niya rin binabato-bato ang kalaban niya sa mukha ng bola. Alam din naman natin, mga kahombre ko, na ang street ball, ganyan talaga. Tama? Kaso lang, nagkakaroon kasi siya ng bigat Lalo na't nasa bansa ka tulad ng Pilipinas na hindi naman sobrang bukas-kas, no? Sa mundo ng street ball. Tulad doon yan, sa Japan, kapag nag-i-slurp ka, kapag kumakain ka ng ramen, hindi siya kabastusan. Ngunit, dito sa Pilipinas, kapag nag-slurp ka, habang umiinom ka ng mainit na sabaw ng ramen, kabastusan yon. So, syempre, magkaibang bansa, magkaibang pananaw. Yan ang ibig ko sabihin, di ba? So, most probably, sa Canada, sa Amerika, pwede yan. Katanggap-tanggap yan. Binabato yung bola sa ulo, tas nagtatawanan, wala lang, di ba? Kaso lang, ibang bansa ito, Showtime. And then bring it on. Bring it the fuck on, man. Pilipinas ito. Eto, dito talagang ang babalik sa'yo, siko o suntok o tadyak. Delikado ka dito. Ako, sa totoo lang, amazed ako, no? Na up till now, wala talagang nanakit sa tao na ito. Sampal-sampalin ko pa yung mukha niya pag nakita ko yan Crazy talaga, mga kahombre ko. To the point na napapaisip ako, ang mga Pilipino ba ay literal na malalakas lang sa mga kapwa nila Pilipino? Well, crazy to. Kung isipin mo. Tangina, ba't ginaganyan nyo ang mga tao rito sa Pinas? So ito ho ang latest issue ng hinayupak na ito. Itong cameraman niya, mga kahombre ko, na nagngangalang Thomas. Sa gitna ng laro nila, hindi sinasadyang mabatuhan ni Thomas ang kanyang kalaban. Well, hindi ko lang alam kung hindi sinasadya kasi harapan ho ito, mga kahombre ko. And I don't really believe, no? Bilang ako naglalaro din ng basketball, napaka-imposible na ito'y hindi sinasadya. Para sa akin, no, not a chance, man. Ito ho ay sinasadya. Talagang sinasadya. Kasi may halong pikon ho ito, mga kahombre ko. Ngunit, eto na ang pinakamalupit sa mga Pilipino. Naalala ko tuloy si OG Sacred dito, mga kahombre ko, di ba? Nung ako yung biggest kontrabida ever, di ba? Never ko siyang tinira, wala akong ginawa kahit ano sa kanya, pero siya yung sumapak sa akin, mga kahombre ko. So, yan, di ba? Cowardly nga lang, ginawa yan, and actually, tapos naman na yan, okay na kami ni OG Sacred. Pero para sa akin, it will remain. Pagka nanapa ka na nakatagilid o nakatalikod ang sinapak mo, hindi ho okay yon. Kahit gaano pa kasama yung tao na yun, but no chance. Para sa akin, hindi okay yon, mga kahombre ko. Pero, sige lang, let's continue. Pero dito,
Sa banda dito na makikita natin na sinugod siya, no? At least, hindi naman siya nakatalikod, nakaharap siya. Sinapak ka. Nasapak ka. Nakatikim ka tuloy ng lehitimong galit ng isang Pilipino. Which, yes, deserved 100%. Kasi I can finally attack you with full force. Hindi na ho nakapagpigil si K-Showtime at naglabas ito ng statement tungkol sa mga nangyari. And this is what it's like to play basketball in the Philippines being black. Now, if you watch that video, you can clearly see he threw the ball in the guy's face by accident. And after he did that, he did this. He said, "My bad." Now, as you guys can see in the video as well, the person who got the ball thrown in his face wasn't even that mad because he didn't try to hit him. So why is it that his teammate wants to be Superman and come hit Thomas in the face? Please make it make sense. The same guy who hit him in the face goes now, posts that video on Facebook and says he did this because of the K-Showtime videos. What the hell do I have to do with you hitting a black person? Showtime! Masyado ka namang nagpapaawang hinayupak ka, ang dami mong paliwanag, hindi mo maipaliwanag kung bakit ang pikon mo. Mga napipikon kayo. Kung bakit ikaw yung bukod tanging trash talker na hindi pwedeng i-trash talk. Ikaw yung bukod tanging violente na hindi pwedeng violentahin. Di ba? Hindi pwede yon, Showtime. Kapag ginawa mo, babalik sa'yo ng 3 times. Ayan ang Pilipino. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Gumusto ka. Ginusto mo. Aba, babalikan ka niyan. Pilipino yan eh. Ano akala mo? Trip-trip lang yan? And these Filipinos are the same people who be like, "Oh my God, Dylan Harper is an NBA, Jordan Clarkson, Ron Harper, Jeremy King, etc." But they are half black as well. We don't see you guys being racist to them. We don't see it. Because you guys don't at all. At yung sinasabi mo na fan ng NBA, ganito, ganyan, malamang NBA, hindi fan mo. Gets mo? Iba yon. Kasi kahit kayo, di ba, na, I don't know, Canadian o kung ano man, fan din kayo ng NBA. Ganon din kami dito. Pero hindi ibig sabihin noon lahat na lang kayo ay fan namin. Bakit? Kasi nasaan naman talento mo? Nasaan ang talento mo? Di ba? Paano mo masasabi na talento yan? Konting foul, umiiyak ka. Konting mabigyan ka ng aggressiveness, foul, 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 iiyak ka. Paano ka naman iidolohin ang mga Pilipino sa larong basketball? Maliliit lang ang mga Pilipino, pero may tira naman sa basketball. Kasi alam nyo mga kahombre ko, dito sa atin kahit walang sapatos, nagbabasketball yan. Kahit umuulan, nagbabasketball yan. Iba talaga. Oh, di ba? Ganon. Ganon katindi ang larong basketball sa Pilipinas. Pero, syempre, iba ang nakakarating sa tao na ito. Kasi inilalabas niya na naman yung racism card. Which is, come on man, sunog na yung racism card na yan. Tama na yan. Diyos ko, porket black, porket ganito, porket ganito. Man, stop this, man. Kasi ikaw ang mahilig mang insulto, ikaw ang mahilig mamersonal at mamisikal. Tapos kapag nabawian kayo, ganito ang banat mo, paawa. Man, hindi uubra. May mga utak ang mga Pilipino. Hindi nyo mauuto ng ganyan, okay? If you are a content creator from America trying to do content in the Philippines and you're black, I would highly think about it. Because this is a risk I'm taking that you guys don't even know that's a pretty crazy risk. O dito, makikita natin kung gaano kahipokrito ang tao na ito. Siya ang madalas manarantado sa mga Pilipino and yet, siya pa ho ang may ganang magsalita ng ganyan. Mga kahombre ko, yung mga ganitong tao, literal, kinakancel na yan.
Alam nyo kung bakit, mga kahombre ko. Kaya lang naman ho yan nandito sa Pilipinas. Kaya yan tumagal ng ganyan, since December hanggang March, isipin nyo yun. Kasi ginagatasan niya mga Pilipino sa mga views. Yun lang yon. Kasi nakahanap siya ng kahit papano na pumapansin sa kanya, na kahit papano nagkaroon siya ng konting fanbase dito, nagkaroon siya ng chance, pinagkakitaan ang mga Pilipino. Which is totoo yan, mga kahombre ko. Makikita nyo naman yan through his views. And actually, bakit dito sa Pinas? Kasi ang Pilipinas ho, statistically, ang isa sa pinakamatataas na mga taong active sa social media. Kaya marami rin mga foreigners na pumupunta dito upang magsimula ng pagiging content creators nila. Kasi dito sa bansang to, mga kahombre ko, madali at mabilis kang mapapansin. Lalong-lalo na at ikaw ay foreigner. Totoo yan, mga kahombre ko. At yan nga, oh. Example, ito nang Showtime. Look, di ba? Wala siyang alam sa Tagalog, ngunit, look at him. He became famous here. Di ba? Everybody knows him. Dahil sa mga katarantaduhan niya na yan. Anyway, di ba? Yan yon. Kaso, kung hindi nyo na yan papanoorin, babalik na yan sa bansa nila. Balik ulit yan sa pagiging aso niya doon sa bansa niya. Kaya lang naman nandito kasi napansin nyo yan. Yun lang yun. That's it, man. Yan ang totoo, mga kahombre ko. Comments! This is not about your skin color. It's about the attitude you show and how you behave in the game. There are many black players here in the Philippines and Filipinos appreciate and support them. Like, ganto, ganyan, and many others. I hope you understand that the concern is only about the attitude being shown. Filipinos are known for their kindness and warmth. We are not aggressive by nature and only respond when provoked. Let the full video speak for itself. Totoo naman, di ba? Pero ako, mga kahombre ko, sa totoo lang, bilang isang Pilipino, no? Bilang isang Pilipino na nagkaroon ng matitinding mga experience sa ibang bansa, hindi na huubra sa akin itong kindness, warmth, blah, blah, no. Kung ako lang, Diyos ko, murahin ko yan ng Tagalog sa mukha niya hanggang sa magkaintindihan kami. No chance, man. Ako hindi. Tapos na ako dyan, mga kahombre ko. Ayoko na yan kasi lahat na ho ng klase ng racism, naramdaman ko na, lalo na nung nasa Europe ako. So, kapag nandito ako sa bansa ko, no chance, man. Kahit Chekwa pa yan, kahit kung ano-ano pa yan, no chance. Kung ako, sa akin, ganyan ang mindset ko. Magtagalog ka o magtagalog. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.